Maganda rin yung title, yung sa ngalan ng Ama, Ina, at mga anak. Paano naging yun ang napili na title dun sa pelikula? Kasi nabanggit nyo na ito ay tungkol din sa Kuratong Baliling. So, magandang title din yung Kuratong Baliling. Pero paano napunta siya dun sa title na sa ngalan ng Ama, Ina, at mga anak? At tulad po na sinabi niya, sa haba ng paggawa ng pelikula to, ang dami naging title nito. Una, yung Kuratong Baliling, hanggang sa daming muntik pa nakakasuhan to. Dahil meron palang existing demandahan yun. Kaya medyo ang habang, hanggang isang araw, kailangan mag-decide kung ano yung title. Nung pinanood namin yung pelikula, isa lang ang nasabi ko, etong pelikulang to, pamilya to. Ang isang pamilya, hindi yan mabubuo kung walang ama, ina at mga anak. Narinig ngayon ng aming focus group. Maganda. Yung ama, eksakto meron pa pong ano nun, ina, kapatid na natin. Sorry po, wala naman po ako ibig sabihin, basta nakulog nun. Sabi ko naman, parang tayo nagaya nun. Lagyan natin yung sangalan ng ama, parang in the name of the Father. Yun po ang naganap. Follow-up question, pwede nyo ba i-classify yung tema ng movie? Kasi nung in-explain kanina, parang may mystical side, tapos merong parang historical, tapos may parang true to life, yung parang, tapos nilagyan ng action. Saan siya mas lamang dun sa tatlo na yun? Mystical, true to life, historical? Realidad po siya. Yung buong pelikula ngayon, pag naupo ka, totoo to, nangyari to. Yun lang ang sasabihin. Hindi ito kasi yung parang gusto lang mag-action. Di ba? Nakakainis yung ganung pelikula eh. Wala, bigla na lang nagsuntukan. Oo, parang ang gulo eh. Minsan, hindi naman kailangan magpatawa. Biglang magpapatawa dahil yun ang genre. Pero hindi po eh. Ito, realidad lang to. Nilagyan ka ng... Yung mga tanong mo sa sarili mo, na katulad mo, bata ka pa. Meron kang mga bagay na hindi inabot. Totoo yun. May mga hindi ka inabot. Kasi ako, bata pa rin naman ako. Marami naman dito, hindi ko rin inabot. Pero pag pinanood mo, may makukonfirm siya yung mga nangyari. Nangyari pala yun. Okay. Yun. Hindi naman dahil sa pelikula namin, siguro hindi naman din kami susuportahan ng Star Cinema, kundi din nila nakita yung may gusto din namang sabihin yung pelikula bilang mga Pilipino. At gusto din natin maging masaya. Hindi naman po ito yung pelikulang maiinis kayo, na ano ba ito, tapusin na ito, bato. Hindi naman po ganun magaganap. Konti lang. May last question. May chance ba na maulit yung pagsasama-sama uli ng mga Padilla? May part 2 po ito eh. Kasi tulad nga po nung sinabi namin, yun na nga po ang pinag-uusapan namin ngayon, yung schedule na ni Daniel. Kasi hindi siya matatapos dahil yung mga tao po buhay pa. Nandun pa sila at ngayon lalo pang gumaganda yung story nila. Dahil pagkatapos sila pagbintangan at ipukulan ng sila yung masasamang tao, pero sila po ngayon ang mga namumuno doon. Mayor, board member, papunta na ng mas matataas na posisyon. Hindi po ba natatapos ang kanilang buhay? At siyempre, bigla naman pong sinuwerte at binigyan ng pagpapala si Daniel na siya ang napakatayog ng bandila ng kanyang dala-dala. Sasamantalahin naman po namin, unang-una na ako at ng Star Cinema. Kaya po yung part 2, na dati ay malabo, ngayon malinaw na malinaw. Thank you. Opo. Right. Hi. Hi Robin and hi Mariel. Hi. Una, congratulations sa 10,000 hours dun sa Film Fest. Actually, tagal ko na inabangan tong movie na to. Nakita ko to first sa Film Fest. Akala ko showing na siya. Actually, kasi ang ganda ng trailer. So, question is, may mga news before na it's supposed to be a part of the Film Fest. Sumali po. Kami po ay, dahil sa gustong-gusto na po namin talagang maipalabas ito. Sapagkat kami naniniwala doon sa pelikula, sinali po namin yan. Doon, medyo hindi po talaga pang Pasko yung tema. Medyo masyadong
Masyadong ma-action.